Happy Halloween mga ka-rolls! Another day, another cake. Kamusta na kayo? For today's video, gagawa tayo ng isa pang Halloween theme cake. But this time, pang baby monthly milestone. Siyempre, order ito ng ating baby Suki na si Baby Isa. Naku, 10 months na si Baby Isa. 2 buwan na lang at gagraduate na siya sa atin. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na mag-1 year old na siya o malulungkot ako dahil siyempre mamimiss kong gumawa ng mga cake para sa kanya every month. Diba? Nakakamiss kaya lalong-lalo na yung mga theme na napipili talaga ni Mami is talagang kung ano yung naka-season sa buwan na yon. Kaya ngayon, since Halloween, sakto sa monthly milestone ni Baby, kaya Halloween din ang theme ng cake niya. Marami ulit na inspiration designs ang sinend sa akin. And then, bawat picture, meron lang mga nakabilog na pinili ni Ma'am Sanef na ilagay as topper ng cake natin. And then, ang gusto niya is dark violet nga yung base cake natin kasi nga para match siya sa Halloween. First time kong gumawa ng 2 number cake na magkasama sa iisang board, kaya pinag-isipan ko talaga ng mabuti kung paano ang diskarte natin, lalo na hindi siya naked cake. Kung makikita ninyo, nakabalot talaga ng icing yung number natin. So, ang naisip ko, ayan sa tingin ko na pinakamadaling paraan is inuna ko muna yung isang number which is yung 0 since circular siya, mahirap siyang pakinisan pag may kasama siya. Inuna ko muna siya, pinakinis ko, and then sinunod natin yung number 1. Since yung number 1, diretso lang naman siya sa gitna. Kaya, ayan, last ko siyang nilagay. And noong mga time na ginagawa ko to, pinag-isipan ko talaga kung babalutan ko pa ba ng icing yung sa bandang loob na part nung number 1. Kasi kung makikita nyo naman, napakakonti lang ng space nila. Kaya medyo mahirap siya. Pero ito nga, naisip kong gamitin yung palette knife natin. Since makipot naman din and mahaba yung palette knife, ayan, yung pinakamadaling paraan sa akin para mapakinis yung sa may bandang loob ng number 1 natin. O diba, effective naman siya. And then yung sa loob ng 0, hindi ko na siya binalutan kasi feeling ko talaga makalat siyang tingnan. So, inayos ko na lang siya sa may bandang gitna para hindi siya pangit tignan. And then, ito nga yung messy part ng mga kalat-kalat na icing sa gitna. Kumuha lang ako ng barbecue stick tapos binalot ko ng tissue para malinis natin kasi pangit naman tingnan kung merong kalat-kalat na icing. Tapos yung pinaka-last na stroke doon sa paglinis sa may gitna, hinaluan ko na ng water yung tissue para matanggal talaga ng todo-todo yung icing na nakadikit doon sa board mismo. And then, syempre, ito na yung mga details natin. So, yung sobra doon sa icing natin na dark violet, hinaluan lang natin yan ng red and then brown para ma-achieve yung ganyan color. Kasi naisipan ko maglagay nga ng parang sanga-sanga or dead trees dyan as details natin. Kasi wala talaga tayong exact na inspiration ng design. Bale, nag-base lang din ako dun sa mga toppers na napili ng ating client. And ito na nga, isa-isa na nating nilalagay yung mga fondant toppers natin na pinrepair na natin 1 day ahead of time, syempre para sigurado na maayos sila and nakaset na bago itusok sa cake. Mga 4 hours ko ginawa tong mga to dahil ma-details talaga sila masyado. Tingnan nyo naman yung sa dead tree pa lang yung puno. Kung makikita nyo parang labo-labo yan pero talagang dinetails ko yan. And then yung mga pumpkins natin, minake sure natin na maayos ang kanilang itsura of course. And then, nagpadagdag din ng mga tiny na mushroom
para na din mag-create ng accent sa cake natin. O diba, bunggahan, hindi pa yan tapos. And ito yung pinaka-favorite ko na topper na special request ng ating customer. Kunyari yan daw, si Baby Isa, yung cutie patuti na ghost natin. Diba? Ang cute-cute niyan tingnan. Grabe. Diyan talaga din ako nagtagal kasi gusto ko talaga super cute siya. At ito na ang final result. O diba, ang shallow ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!